taliwala sa panahon ug dapit nga imong ginapuy-an, ikaw nakakita, nakadungog ug nakapamatuod sa mga pag-antos, mga kalisod, mga pagdaog-daog ug pagpanamastamas ug pag-abuso sa katungod ug dungog sa tao. Ikaw nangutana, kanus apa ba kahatagan kinig kasulbaran, solusyon kining tanan? Kanus apa ba di ay mabatnan ang tinuod na kalinaw, tinuod na hustisya ug tinuod na kalipay? Ikaw magasig, tungod kay adunay pasalig o mga saad sa pangulo nga politikanhon nga kuno sila mo serbisyo, sila mo alagad, apan ang tanan nabalitan. Tungod sa manggad, propidad, ang moralidad sa mga pipila nga anaa sa otoridad nabalitan. Ikaw nihangad sa Diyos nun nga katilingban, nagatuo nga diha makitaan ang kasulbaran sa mga suliran, mga lulan nga imong ginapasan. Apan hinay-hinay, imong nadiskubrihan ang kamatuoran nga ang gialagaran o ginipinsaan maudi ay ang ilang kaugalingon o personal nga mga katuyuan. Higala, ayaw og kaluya, ayaw walaa ang imong pagsalig, ayaw og kaguol, adunay maayong balita alang kanimo karon. Ang Iglesia Adventista del Sétimo Día o Seventh-day Adventist Church nagapahibalo kanimo nga ang imong gipangita o gikinahanglan imong makaplagan pinaagi ni ini nga tulumanon. Tingog sa paglaom. Ug karon ania ang imong alagad. Ito sa to ang pagadugukan dinhi sa to ang tulumanon o ang Ginoo maga uban kanunay kaninyong tanan o dunay mga pangutana nga ato ang hatagan og pagtagad. Tinuod ba pastor nga dunay minteryo ang Seventh-day Adventist Church nga exclusive nga iyaha lang gyud? Higarag mga pinangga kung kaigsunan ang Seventh-day Adventist Church dunay pagtuo sumala pinasikad sa balaang kasulatan nga dili ta taga dinhi ning kalibutana, lumalabay lang taning kalibutana, pilgrims lang taning kalibutana, o dili ta lumulupyo ning kalibutana mga kaigsunan kay tagalangit ang tanan. So wala tay privilege nga makabaton tag sarili natong minteryo ning kalibutana. Tingali kun dunay dato diha nga modunit siyang yuta nga himuon niyang sarili nga idunit niya nga himuong minteryo sa tanang mga Adventista. Pwede ra man gihapon pero wala ko mag-ingon nga bawal nga dunay minteryo ang Adventista, pero wala ta ana nga pribilehiyo. Walay bisag isa kanato nga mission or union or division nga nakalubong, nakahimog lubnganan nga iya sa mga 70 Adventist lang gyud. Another thing, dili na priority sa Seventh-day Adventist Church. I do not know kanang didha sa Hong Kong kanang gilubngan nila ni Abraham Laro o katong gilubngan ni Lindsay White, pero wala man ko kabdungog nga iyato sa Seventh-day Adventist Church. Base po no, wala ko, di lang ko updated tingali. Pero dili na may priority sa ato ang iglesia, sa atong denomination ng higala. We are looking forward, Colossus 3:1, ato ang mga mata atong iyahat nga to sa mga butang nga langit nun, dili sa butang nga yutanon. Kana kon ginaluwas kita mga kaigsunan, kana kon kita ginabag-o diha kang Ginoong Hesus, so ang ato dinhi karon magalantaw kita sa umalabot nga mao ang gingharian sa mga langit. Babasa nato na sa Colossus kapitulo 3 bersikulo 1. Matod pa dinhi kaigsunan, if ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affections, things above, not on things on earth. For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. Matod pa, kung kamo nabanhaw man diha kang Kristo, o ang pangitaan ninyo ang mga butang nga naa sa ibabaw, nga diin si Kristo nagalingkod sa tuong kamot sa Dios.
set your affections, unsa man ang set your affections. Itumong ninyo, ipahimutang ninyo ang inyong mga pagbati sa mga butang nga naa sa taas, dili dinhi sa mga butang nga naa sa yuta. Kay kamo nga matay na, o ang inyong mga kinabuhi dinha natago kang Kristo diha sa Dios. So mga pinangga ko mga kapamilyag kaigsunan, mao na ang pagtuo sa Seventh-day Adventist Church sumala sa balaang kasulatan. I mean, nituo ang Seventh-day Adventist Church niining pagkasultiha ni San Pablo. Napay sa katapusan ako nini nga komentaryo may tungod ini nga question. Versikulo 13, dito 2:13 nagkanayon. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. Kita kanunay nagalantaw sa bulahan nga paglaom ni anang mahimayaong pagpadayag sa atong dakong Dios o kang Hesukristo nga atong manluluwas. So, nagalantaw tas pagbalik ni Kristo mga kaigsuonan. Ikaduha pa, kung musugot lang mo, kamo mga Adventista Adventista man tingali ang texter ani, nag-uol mo nga wala tayo ato ang sariling minteryo, wala tayo problema, manghiram lang ta. No, namay kanang namay minteryo ang Katoliko mga kaigsuonan, Roman Catholic, pwede man tang manghiram sa ilaha. Pwede man tang manghiram o minteryo. So, pwede makilubong. So, masugot man ang mga pinalangga na to mga kaigsuon ng Katoliko, magpalubong man po na sila, no? Pwede po ta manghiram sa gobyerno. Manghiram lang tang lubnganan. Manghiram lang ta. Na may mga lubnganan po ang gobyerno nga, pwede po ta dito magpalubong, no? Manghiram lang ta. Kaya temporaryo raman ta ning kalibutan na. Pwede po na po yung mga private po nga mga lubnganan mga higala. Manghiram lang po ta, no? Manghiram ta. Pwede mo din sa Davao na ay Davao Memorial, no? Dinhi sa bisan asa nga mga lugar na ay mga pribado nga mga lubnganan. Pwede ta manghiram lang po ta silang lubnganan. Di yu ta permanente forever nga diha ta sa maong mga lubnganan nila mga higala kay. Ako ban mayon po di mo maulaw ana, manghiram lang mo lubnganan. Wala man ay problema kay pattern man nato si Kristo mga kaigsuonan. Kato si Kristo mga kaigsuonan, nanghiram ra po to siyang lubnganan. Katong iyang lubnganan dili to iya nanghiram ra po to siya, sukad masukad wa pa to kalubngi. No, nanghiram ra po siya og lubnganan si Kristo. So, sumusunod man ta ni Kristo, so manghiram ra po tag lubnganan ning kalibutan kay pohon inigbalik ni Ginoong Hesus kaigsuonan. Kana nga lubnganan nga diin ang atong patayng lawas, pohon didto ipabilin samtang magpaabot sa pagbalik ni Ginoong Hesus mga kaigsuonan. Inigbalik ni Kristo kana nga mga lubnganan, ato ra man na silang biyaan. Okay? Ato ra na silang talikdan kay ngano man sumala pa sa comment ni San Pablo, for the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Wherefore, comfort one another with these words. Matud pa mga kaigsuonan, ang Ginoo mismo sa iyang kaugalingon manaog gikan sa langit, inubanan sa singgit, sa tingog, sa punuan sa mga malulunda, kauban sa tingog sa mga trumpeta sa Dios, og ang mga patay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Apan kita nga mga buhi paunya, nga magpabiling buhi hangtod sa pagbalik, magpabilin kita mga higala nga sakgahon sa panganod kauban kanila nga mga nangamatay diha kang Kristo, unya magkigtagbo kita sa atong Ginoo diha sa kahanginan,
og pagaingnon ni adtong panahon nga higayuna nga kita magpakig-uban na sa Dios hangtod sa kangturan. Busa magdinasigay kamo ang usa og usa niini nga mga pulunga. So atong nasabtan ka pamilya kaigsuonan nga kanang mga lubnganan nga atong hiraman, time will come nga ato ra pud unya ng biyaan. Manang ayaw mo kabalaka, biyaan tarana nga mga lubnganan, okay? So ang Ginoo magpanalangin kanimo ang Dios magauban kanunay. Nailaing question diri mga kaigsuonan ato ni hatagag pagtagad. Daghan ni sila actually nang utana ani, daghan ni sila diri. Matud pa diri ang mga linog ug uban pang kalamidad mao ba ni ang silot sa Ginoo sa mga dautan nganong naapil man ang mga matarong. Higalag mga pinangga kong kaigsuonan, kini nga pangutana wala na ko butang ikinsay source ini nga pangutana. Kay sobra na pulo ka na nagpadala diri pangutana mahitungod ni ini nga question, most likely from some few from Mindanao and from Visayas, nangutana sa halos pareha nga tunada sa mga pangutana. Usahon ko na lang ni sa pagtubag, ang mga linog ug uban pang kalamidad mao ba ni ang silot sa Ginoo sa mga dautan nganong naapil man ang mga matarong. Atong patubagon ang balaang kasulatan. Sa Henesis kapitulo 18 bersikulo 32, dunay plano ang Ginoo nga iyang hampakon iyang silutan ang Sodoma ug Gomora. Busa nangutana nakigbargid si Abraham kung dunay 50 ka matarong sa Sodoma ug Gomora, imo bang laglagon ang Sodoma ug Gomora? Ingon ang Ginoo, no. Tungod og alang sa 50 ka buok nga matarong dili nako sila laglagon. Nya pagtan-aw kay wa man gyud, habargi na po si Abraham 45 na lang ka mga matarong. Di ba laglagon pa ba nimo? Ingon Ginoo, dili gihapon. Inana ka ang Ginoo ka mahigugmaon. Wa man gihapon, ingon si Abraham 40. Hangtod na 30 na lang mga higala. Hangtod sa 32 bersikulo 32 sa Genesis kapitulo 18. And he said, "Oh, let not the Lord be angry, and I will speak yet but this once. Pre-adventure 10 shall be found there." And he said, "I will not destroy for the sake of 10." Bisan pag na napulo kamatarong dihan dapita, di gyapon ako laglagon kanang maong dapit. So meaning, tungod kanimo ikaw nga igsuon, ikaw nga sa ngalan ini, ikaw nga usa ka katawhan sa Ginoo nga matinud-anon dihan dapita, dili niya laglagon ang maong dapit gumikan kay naa ka dihan dapita. Sa ato pa kung makit-an sa Ginoo ang maong dapit nga di na gyud mapunggan, laglagon gyud na niya. Di na gyud mapunggan kay ang tanan na gyud pulos na gyud mga badlungon dihan dapita, laglagon niya maong dapit mga kaigsuonan. Pero ang nagakahitabo karon lahi, dili tungod kay ginalaglag sa Dios ang mga syudad sa atong panahonan karon. Doon na lay wake up call, no? Baha sa Manila, baha sa Naga City, baha sa Luzon, flash flood sa Mindanao, linog sa Cebu. Actually wala man niya gilaglag ang syudad. Unlike in the time of Sodom and Gomorrah, nga gilaglag yun ang syudad. Tungod kay wa na gyud nahabilin nga mga matarong nga nagkinabuhi sa maong dapit. Ang nahitabo sa atong dapit karon dili paglaglag sa mga kining gitawag og syudad. Ang nahitabo dinhi mao ang pagpahanumdum lang. So, ang tubag nato dili na siya maoy judgment sa Ginoo sa maong syudad, nya madamay ang mga katawhan sa Dios. Kaya kung judgment gyud, kung laglagon gyud sa Dios ang syudad, kana wa na gyud nahabiling matarong kun naa manggaling pagulaon sa Dios ang mga matarong gikan sa maong syudad. Adiser niya laglagon ang maong syudad. Ang Dios mga kaigsuonan mo silot ba dahil siya mga katawhan? Oo, musilot gyud siya. Kung ang iyang mga katawhan mangawala na sa pagalagad, bobiya na sa pagkahamuot sa mata sa atong Dios. No? Musilot gyud siya mga higala. Sumala sa Proverbio kapitulo 1:22 hangtod kini sa 27 hangtod 31, mga pinangga ko mga kaigsunan, atong makit-an dinhi nga nagkanayon. Atong basahon
atong pamalandungon pag-ayo. Niya nagkanayon. How long ye simple ones, ye love simplicity, and the scorners delight in their scorning, and fools hate knowledge. Hangtod unsa man kadugaya nga kamong mga yano, magpabiling mahigugma sa pagkayano. Og ang mga mabiay-biayon mahamuot sa mga pagbiay-biay, og ang mga buang-buang magpadayon nga masilag batok sa kahibalo. Turn you at my reproof, balik kamo sa akong mga pagbadlong. Behold, I will pour out my spirit unto you, I will make known my words unto you. Tanawa, akong ibubo ang akong espiritu diha kaninyo, og ako magapaila sa akong mga pulong diha kaninyo. Because I have called and you refused. I have stretched out my hand and no man regarded. Kay tungod kay ako nagtawag o kamo na malibad, og akong gibakyaw ang akong mga kamot, og walay nagtagad niini. Verses 25, 26, and 27. But ye have set a note all my counsel, and would none of my reproof. I also will laugh at your calamity. I will mock when your fear cometh. When your fear cometh as desolation, and your destruction cometh as a whirlwind, when distress and anguish cometh upon you. Tungod kay wala mo maminaw kanako, wala mo magtagad sa kung pagtawag kaninyo, matud pa sa Dios, mokatawa ako sa panahon nga moabot ang inyong mga kalamidad. Mokatawa ako kung ang inyong mga kahadlok, mga kabalaka moabot sa inyong kinabuhi. Sa dihang inyong mga kahadlok mo'y magalaglag kaninyo, o ang kalaglagan mahiabot diha kaninyo sama sa kabagyo. Ang inyong mga kalisdanan mo'y magasakit kaninyo, matud pa sa Dios, then shall they call upon me. Niyan ang panahon na kamo magasangpit na sa kong ngalan, but I will not answer. Dili ko motubag kaninyo. That shall seek me early. They shall seek me early, but they shall not find me. Ila kong pangitaon, pero di na ko nila makaplagan. For that they hated knowledge and did not choose to fear the Lord. Kay ilang gikasilagan ang kahibalo, o wala nila pilia ang pagkalisang o pagkahadlok sa atong Diyos. They would none of my counsel. They despised all my reproof. Wala nila dawatang akong pagtambag o nga akong mga pagbadlong ilang gisalikway. Therefore shall they eat the fruit of their own way and be filled with their own devices. Tungod kay wa sila maminaw sa pagtambag, magapadayon silang magkaon sa mga bunga silang kaugalingong pamaagi, o mapuno sila sa ilang kaugalingong mga kahimtang. Higal ang mga pinangga kong kaigsoon, ang Ginoo dili man siya maghimog bagyo or something like. Iyang ialaw mga higala. Iyang itugot para mahigmata, para mapukaw, para mahanumdom tungod kay kining mga tao usahay tawgon sa Dios apan dili maminaw. Higal ang mga pinangga kong kaigsuonan. Ang problema karon sa paghapak sa bagyo, paghapak sa linog, paghapak sa tsunami sa maong dapit, na ay mga katawhan sa Dios nga naapil. Unsaon man nato karon? Ang balaang kasulatan doon ay mga pamahayag niya na. Matod pa sa Lucas 13:1 hangtod kini sa 5. Kamo doon ay mabalang kasulatan, abli ninyo kanakauban kanako. Nagkanayon dinhi. Og niadtong tungura dihay mga tao nga namitaho kaniya, may tungod sa mga Galileanhon, kinsang dugo gisagol ni Pilato sa ilang mga halad inihaw. Sa to pa, gisulong ang mga Galileanhon, gipamatay mga higala, unya giritual pa gyud og halad ni Pilato diadto mga panahon na. Og si Jesus mitubag kanila, nagadahom ba kamo nga ang maong mga Galileanhon labi pa ka makasasala kaysa tanang mga Galileanhon tungod kay sila na nag-antos sa ingon? So, but man yung pasabot nga, gi-allow to sa Ginoo tungod kay hilabihan kadautan ang mga taga-Galileanhon kaysa uban pa kanila.
Versikulo 3, ingnon ko kamo, dili. Hinunua, gawas kon maghinulusol kamo, kamong tanan, mga matay usab sa ingon. Ang ubang mga Galileanon gipangdakop, gipangpatay, ilang mga dugo, gigamit pa dito sa paghalad, kay mga pagano man tong mga Romanhon, mga higala, nga naghimo niini. Daghang nagtuo nga gitugo to sa Ginoo to mga matay to mga Galileanon tungod kay mga makasasala sila nga hilabihan. Pero ingon si Kristo, no, dili sila makasala. Ang punto lang, pag hinulsol kamo, kay dili mo maghinulsol, maparihas mo nilang mga matay. Buti pasabot, gitugot sa Ginoo ang kalamidad, gitugot sa Ginoo ang persecution, gitugot sa Ginoo ang kamatay, gitugot sa Ginoo ang kalisdanan, gitugot sa Ginoo ang pagdaog-daog niya ng usa ka lugar, usa ka dapit, isa ka syudad. Gitugot sa Ginoo ang bagyo niya nga lugar. Gitugot sa Ginoo ang linog kalamidad niya nga lugar. Dili tungod kay nagpasabot nga mas makasasala sila kaysa ubang lugar. Gitugot ka na sa Ginoo para ikaw maghinulsol. Para na kanimo. Sa ato pa katong mga nangamatay, Ginoo na hibalo adto kung sa iyang plano adto. Wata kay balog unsay ilahang katapusang negotiation ngadto sa Ginoo bago sila nalumos, bago sila natumbahan sa mga libre, sa linog, bago sila na anod sa baha, grabe sila nangamatay, sa diwa pa sila nangamatay, wa ta kabalo kung sa ilahang mga reconciliation ngadto sa Ginoo. Pero para kanimo nga nagtan-aw kanila, para ni kanimo nga nagsudong sa kalisod, nga nitabo sa kalugar, nga nagpabiling buhi ang turkaron, para ni kanimo. Kay kung dili ka maghinulsol, unsa na lang kag mga matay ta sama kanila. Mao na ang punto, mga higalag kaigsunan. Doon ay punto dere, balik ta sa versikulo 4. Kadtong napulog walog ka mga tao nga natungpagan sa tore sa Siloe og nangamatay tungod niini, nagadahom ba kamo nga sila labaw pa ka malinapason kay sa tanang mga tao nga nagpuyo sa Jerusalem? Ingnon ko kamo, dili. So kaduha gyud gi-emphasize ni Kristo. Kato po natumpagan sa sa tore dito sa Siloe. Katong mga tao nga mga nangamatay, mas makasasala ba to sila kaysa mga tao sa Jerusalem? Ang tubag ni Kristo, dili. Hinunua, gawas kon maghinulsol kamo, kamong tanan mga matay usab sa ingon. So, wala mo ingon si Kristo nga, oo, mas makasasala to sila may hinungdan nga nangamatay sila sa maong kalamidad o sa disgrasya o sa nahitabo. Apan ikaw, gitugot to sa Ginoong mahitabo para kanimo nga nagsudong, para kanimo nga nagtan-aw kanila nga naghiagom sa kalisdanan, para ka maghinulsol. So sa ato pa para na kanako karon, kana nahitabo sa mga kalamidad sa bagyo, linog, baha, tsunami ug uban pa nga mga kalamidad, disgrasya sa karsada, ngilngi kay mga hitabo, pag landslide nga matay ang mga tao na tabunan. Kana ang mga butanga gitugot na sa Ginoo, dili tungod kay kadtong na disgrasya, kay kadtong mga nangamatay, mas makasasala to kay kanimo. Gitugot to sa Ginoo kay para ikaw, ako, kitang tanan nga mga buhi pa hangtod karon nga nahiagom, nakakita kanila nga nahitabo niini nga mga butanga, kita usab maghinulsol. This is for our wake up call. Para ni panawagan kanimo kanako nga maghinulsol ta, magbag-o ta, magkinabuhi tang linyada sa kinabuhi sa atong Ginoo. Sa Juan Kapitulo 3, versikulo 17, wala mo si Ginoong Hesus sa paglaglag kanato, ni anhi siya sa pagluwas kanimog kanako. John 3:17, kay gipadala sa Dios ang iyang anak, nganhi sa kalibutan, dili aron ang kalibutan iyang pagahukman sa silot, kundili aron ang kalibutan maluwas pinaagi kaniya. Higalag mga pinangga kong kaigsuonan, nagpasabot dinhi nga ang Dios wala nagpadala siyang bugtong anak na mao si Hesukristo aron sa paglaglag sa kalibutan, kundili aron nga ang mga tao maluwas pinaagi kang Hesukristo. Sa to pa, the point is we need to be saved by Christ
and Christ must also save us. Sa unsa nga paagi? Sumala pa sa 1 Juan Kapitulo 1:9 sa New King James Version English Bible. If we confess our sins, kung maghinulsol ta, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Matod pa dinhi kay igsuonan, ato makit-an ug ato masabtan nga si Ginoong Hesukristo ni anhi sa kalibutan sa pagluwas kanato. Ug kita usab maluwas ta pinaagi sa atong paghinulsol ug sa atong pagtugyan sa atong mga sala ngadto kaniya tugan sa atong mga sala ngadto kaniya. Pinagi sa atong paghinulsol, pinagi sa atong pagbag-os kinabuhi. Kay si Kristo batarong siya nga mopasaylo kanimo ug kanako. Kung kita magkigrelasyon balik gat sa tinud-anay ngadto sa atong Ginoo, bisan pa sa atong makasasala nga kahimtang, pasayloon ta sa atong Dios. Walay bisan isa nga mga ipasaylo ngadto sa atong Ginoo nga dili niya pasayloon. Sa Isaias Kapitulo 1 versikulo 18, bisan unsa ka pula sa imong mga sala, bisan unsa ka mapula sa imong sala, kung mangayo tag pasaylo sa Ginoo, come and let us reason together. O mari kamo, usahan nato sa paghusay, kay bisan pag-unsa ka mapula ang inyong mga sala, ang Dios duna siya'y gugma kanimo, pinaagi siyang bililhong dugo, ihag ipaputi sa imuhang kasing-kasing, nga naitom og napula na gumikan sa pagkamakasasala. Gumikan ni ana, dunay saad ang Dios kanimo. Kanako, kanatong tanan, ikaw nga nagpaminaw karon. Sumala sa Salmo 91:5, 6, 6, 7 ug 8, matod pa sa nagkanayon dinhi hangtod sa 12 o kini nagkanayon atong basahon. Dili ka mahadlok tungod sa kakugmat sa kagabiyon, ni sa odyong nga nagalupad sa adlaw, ni sa kamatay nga nagalakaw sa kangitngitan, ni sa kamatay nga nagalaglag sa kaudtuhon. Mga pukan ang 1,000 sa imong kiliran, ug ang 10,000 sa imong tuong kamot, apan kanimo kini dili makaabot. Ngani nga pinaagi lamang sa imong mga mata, imong makita og makita mo ang balos sa mga dautan. So dili mahitabo nga ma-involve sa mga kalamidad ang mga katawhan sa Ginoo. Kung ma-involve man galing, dunay purpose ang Ginoo. Pero ang dakong involvement sa katawhan sa Dios diha sa in the middle on the go nga kalamidad. Nagapanghatag og relief. Nagahatag og mga relief goods ang mga katawhan sa Dios. Naghatag og mga pagkaon, naghatag og mga dry goods, mga grocery goods, nagatabang, nagarescue sa mga tao nga nagakalisod gumikan sa kamatay, kagutom, kahuwaw, kainit, pandemya. So inana ang mga katawhan sa Ginoo na involvement tuod sa mga kalamidad, na involvement tinuod sa tanang mga kasakit ning kalibutan, pero nagahatag og relief. Nagahatag og paghupay sa kaguliyang sa kalibutan. So sa ato pa ang katawhan sa Dios, mga igsoon, i-set apart sa Ginoo. I-spare sa Ginoo ang ilahang kinabuhi sa panahon sa kalisdanan. Dili aron mo apel og pag-antos, pero bisan pag mag-antos ang mga katawan sa Dios sama kanimo ug kanako, niining kalamidad nga mga nagapanghitabo sa atong panahon karon, pero we become resilient. We become resilient because the Holy Spirit is with us or is in us, and the Lord is guiding us to become resilient aron makatabang ta sa mga tao nga nagakinahanglan sa atong panabang usab. Bersikulo 9 hangtod sa 12. Kay ikaw o Jehova mao ang akong dalangpanan, ang hataas o yamot gihimo mo nga imong puloy-anan. Dili mo abot kanimo ang kadautan ni
magapahaduol ang kamatay sa imong balong-balong. Wow. Dili mo paduol kanato mga kaigsunan ang mga kalamidad nga nagakahitabo. Mahimong maguba atong balay, pero we become resilient padayon tukod sa balay. Then padayon sa pagtabang ngadto sa mga nagkinahanglan. Kay siya magasugo siya mga manulunda sa pagtan-aw kanimo, sa pagbantay kanimo sa tanan mong mga dalan. Mahimong maapilta sa baha, maapilta sa bagyo, maapilta sa tanan ng mga kalamidad, pero ang Ginoo magahatag og special protection sa iyang mga katawhan. Pagasapnayon ikaw nila sa ilang mga kamot, aron nga ang imong mga tiil dili mahapandol sa mga bato. The angels of the Lord will take good care of you. Ang manulunda sa Dios magaamping, magabantay kanimo o magapanalipod kanimo. Sa Santiago Kapitulo 5, versikulo 11, mao ni ang tambag sa Dios pinagi kang James nganha kanimo. Keep your wants. Bantayi ang imong mga kagustuhan. Your joys, ang imong mga kalipay, your sorrows, ang imong mga kagulanan, your cares, ang imong mga kabalaka, your tears before God. Bantayi or dad-a or atimana ng imuhang mga wants of life. Dad-a ng imong mga wants of life, dad-a ng imong mga kalipay, dad-a ng imuhang mga kaguol, dad-a ng imong mga kabalaka, o ang imong mga kahadlok ngadto sa atubangan sa atong Ginoo. You cannot burden Him. Di nimo siya ma-overload. You cannot worry Him. Di nimo siya mahago, di nimo siya makapoy. Sa ito pa, di mo yung Ginoo nga, kikapoy naman ko nimo. No, that will never happen. Di mo yung Ginoo nga, bugatan na nimo problema. Di ako kadaog, anak. No, that will never happen. He who numbers the hairs of your head is not indifferent to the wants of His children. Siya nga nagaihap sa mga lugas sa buhok sa imong ulo. Dili siya maluyas kanimo. Dili siya manumbaling sa imuhang mga wants, sa imong mga panginahanglan, sa imong mga needs. The Lord is very pitiful and of tender mercy. Ang Dios mga higala, o sa ka Dios nga maluluyon o malumo, puno sa kaluoy. Mapuangoron ang Dios. Busa mga kaigsunan, ayaw mo kabalaka, ayaw mo kaguol. God will take good care of you. God will take care of you. Ang Dios uban kanunay. Ayaw mo kalimot, sumala pa din sa Proverbs chapter 3 verses 5 and 6. Common kini nga bersikulo mga higala, trust in the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct thy path. Atong isaligan ang atong Ginoo, tanan nato mga kabalaka, itugyan nato sa Ginoo, ato siyang ilhon sa tanan nato mga dalan. Ang Dios magatultol kanato sa tanan nato mga lagianan. Ingon ana ang saad sa Ginoo kanimo ug kanako. So fear not. The antidote of fear is trust. The antidote of fear is faith. And faith will produce trust. Higalag mga pinangga ko mga kaigsunan, si Salmista David sumala pa sa Salmo 147 versikulo 3. Unsa iyang gipamulong matud pa niya, no calamity can befall the least of his children, no anxiety harass the soul, no joy cheer, no sincere prayer escape the lips, of which our Heavenly Father is unobservant, or in which He takes no immediate interest. He healeth the broken in heart and binding up their wounds. Higalag mga pinangga ko mga kaigsunan, matud pa ni Salmista David, walay mga kalamidad nga moabot diha kaninyo. Sa to pa naay kalamidad. Pero iyon sa walay mga kalamidad nga moabot diha kaninyo, walay mga kahadlok nga moabot sa inyong kalag,
walay mga kalipay nga moabot sa inyuhang kasing-kasing, walay mga sinsiro nga mga pag-ampo nga malitok siyang baba nga dili paminawon sa atong amahan nga naa sa mga langit. Sa ato pa naay kalamidad nga moabot. Naay kalamidad mga kaigsunan. Wala mag-promise ang Ginoo og bulak nga walay tunok. Wala mag-promise ang Ginoo og langit nga walay dag-om. Wala mag-promise ang Ginoo og dagat nga walay balod. Wala mag-promise ang Ginoo og sapa nga walay baha. Wala mag-promise ang Ginoo og karsada nga walay rough road. Naay mga kalisdanan, naay mga pagsulay. Pero matud pa ni Salmista David, walay mga pagsulay, walay mga kalamidad nga maabot kadto sa iyang mga katawhan, walay mga kahadlok nga moharas sa kalag sa iyang mga katawhan, walay mga kalipay nga mga bation sa iyang mga kanakan, walay mga sinsiro nga mga pag-ampo nga nalibgas sa mga ngabil sa iyang mga katawhan nga dili niya hatagan og pagtagad. Sa ato pa ang punto, take it to the Lord in prayer. Atong itugyan ang tanan ngadto sa Ginoo. Ug unsa man kalamidad man na, kabalaka man na, kagulanan man na, kalipay man na, tanan atong litukon nga pagsangpit sa Ginoo, atong itugyan ngadto kaniya. Kay tanan nga mga butang makalipay magmakagulanan basta atong litukon ngadto sa atong Ginoo, walay bisag usa ana kanila nga dili paminawon sa ato ang Ginoo. Kana sila tanan paminawon kana sa atong Ginoo. Kay ni anang mga panahon na matud pa Salmista David, diha dayon immediately. Diha dayon ang Dios dunay interest nga ipakita diha kanimo. Kay siya mag-aayo sa broken-hearted people. Ang tanang mga kasing-kasing nga nabuak, ayuhon kana sa atong Dios. Ang mga samad nga atong nahiaguman, tambalan kana sa atong Ginoo. Ang Dios naga-promise, I will never leave you. I will never forsake you like orphans. Dili ta mo pasagdan, dili ta mo biyaan nga murag mga ilo. Bisan sa panahon sa mga kalisdanan, we need to become resilient. Bisan sa mga pagsulay, we need to become humble, we need to become patient, we need to become resilient sa mga pagsulay. I believe, walay katalagman nga moabot kanimo nga dili nimo makaya. Walay mga pagsulay nga moabot kanimo nga dili nimo mahiaguman. Matud pa ni San Pablo sa 1 Corinto 13, walay mga pagsulay, walay mga kalisdanan moabot kanimo nga dili nimo masarangan. Kaya ang tanang mga pagsulay, mga pag-antos, gitugot sa Dios nga moabot kanimo nga mag-andam pud siya og lutsanan para kanimo. Kay walay mga pagsulay nga dili nimo makaya. So, usahay kita ra magud ang tawo mo surrender eh. Kita ang musulti nga, oy paita ani magsigig bagutbot. Wow. Matod pa sa ni late Benigno Aquino, matod pa niya mga kaigsuonan nga when you are in the dark, do not curse the dark, but instead get a candle and light it up. Kung naa ka sa kangit-ngit, ayaw pagyaw-yaw sa kangit-ngit, ayaw tungluhan ng kangit-ngit, pangitag kandila, dugkain na, pasigahan na, para kitang tanan mangigala sa panahon sa mga problema. Sa mga ato mga solusyon sa panahon sa mga kalamidad, panahon sa mga linog, tanan, uban pang mga kapaitan sa kalibutan, manggiyaw-yaw, apilon pa ang Ginoo balikas, pastilan, paita. So matuman itong giingos pinadayag nga, imbis maghinulsol, mamalikas na hinoon, mangyawa-yawa na hinoon panahon sa mga problema, panahon sa mga kalistanan. No! Sa mga katawhan sa Dios, sa bisan sa panahon sa bagyo, ang awit o ang pagdaig mga kaigsunan, may atong ihatag ato sa Ginoo. Kita ka ng langgam, bisan pa gabagyo, bisan pa o lunop, basta makapwesto lang na sila tunga sa kahoy, mga bangag sa kahoy, makatago lang na sila mga higala, kada buntag mag-awit yun ang mga langgam. That is the real picture of peace. Monay tilud-anay nga hulagway sa kalinaw. Bisan sa kalisdanan, kabalo ko nga karong panahon na doon mga naminaw diya nga gapait doon mga problema. Usay namahaw ang isudan problema. Ayaw mo kabalaka, there is peace in us.
sugdan nato ang kalinaw sa atong gamayng kasing-kasing, sa atong gamayng puloy-anan, o ngadto sa atong palibot ipakita nato ang kalinaw. Kay ngano man ang Dios nagsaad, ubanan ko kamo hangtod sa katapusan, hangtod sa katapusan sa kapanahonan. I am with you. Magauban ako kaninyo. Atong bisan sa panahon sa kalamidad, panahon sa kalisdanan, panahon sa mga sunog, panahon sa mga sa balod, baha, tubig o pagtayog sa mga linog, nagpromise ang Ginoo, I will be with you till the end of time. Magauban ako kaninyo bisan pa hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Okay? So, salamat kayo kaninyo mga pinalangga kong kaigsonan. God bless you and more power to you. Doon na tayo sa kaigsoon din here from Carmen Davao del Norte. Ingon siya ako to pastor, matod pa niya, ako to pastor tong doon ay bukol sa liog. 3 months after nag-inom kog Tyresol, nawala ang bukol sa kong liog. Busa karon na maligya siya, matod pa niya mga kaigsonan. Siya na ang namaligya. Dito siya nagapalit sa NDC kang Ma'am Lalang kay mohatag daw kuno og 5+1 NDC Panabo. So maligya siya 5 kabuok, na ipakapin isa katuintang pakapin, mo iyahang ganansya, matod pa niya. So iyang gipamaligya diri sa Carmen, daghang kay mga pasyente matod pa niya dunay masakiton og kidney, naayo, iyang gibaligyaan masakiton og sa to taas og blood sugar, na mga bukol-bukol sa bisan diing bahin silang lawas og na maayo matod pa niya. Salamat, gusto siyang magpasalamat mga pinangga kong kaigsunan. Napa siya mga pasyente dito sa Luzon ug uban pa mga lugar iyang ginapadad-an og mga Tyresol mga higala na maayo matod pa niya. So gusto siya lang magpasalamat o magdaig sa atong Ginoo. So kisa tayong pangalan? Kisa wala ko marinig ang pagbutan niyang pangalan mga higala. Anyway, thank you very much kanimo sister. God bless you and more power to you. Ang Ginoo mga panalangin. Salamat day kayo sa tanan nagagamit sa Tyresol o renal boost. Ang Ginoo mga panalangin kaniyong tanan. Padayon mo og gamit ni ana o padayon po nga mahimong panalangin kaninyo. Pwede mo contact mo text 0917-115-7459. God bless you and more power to you. Salamat po sa tanang mga farmers nga nagagamit sa Plus Ultra Plant Vitamin. Ang Ginoo magapanalangin kaniyong tanan, ang Dios magauban kanunay og maghatag dugang kaligon og kadasig sa matag usa kaninyo. Salamat usab sa tanang naga-patronize mga pasyente, mga kliyente sa Medidas Medical Center Incorporated sa Ginuyuran Road, Valencia City. Salamat sa kay Doc Saturnino Medidas ug sa tanang mga doctors sa maong hospital ug sa tanang mga nursings and staff workers sa maong hospital. Kang Mrs. Mary Ann Medidas, thank you very much sa inyong panalangin sa Ginoo nga inyo pong gina-share para sa mga katawhan. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo sa mga kliyente, customers sa Custodio Convenience Store. Salamat kay kaniyong tanan dinhi sa Bagong Taas, Valencia City, kang Brother Livy o kang Sister Evelyn Custodio. Thank you so much kanyo Sister Evelyn. Padayon lang hopefully jogging ka na karong bulana, magkita tapuhon sunod Sabado. O sa to pong tanang mga kaigsunan mga kliyente patronize Vijolis Balls and Nuts. Thank you very much kaninyo kang o sa kang Brother Sister Castanio Bibing. Salamat kay kaninyo. God bless you sa mga kabataan. Ang Dios magauban kaninyo. O sa 4D and GM kang Brother Sister Ermo sa mga kabataan din sa poblasyon gyud mismo sa Valencia. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo. O sa tanan sa mga Hempeso family, sa Marlins Computers and Services, o sa mga Alimis family, Lumbiso Alimis family, din sa SDA Santiago Dulos Academy. Thank you very much kaninyo sa Matiaw Pantukan, Davao de Oro. God bless you always and more power to you. Ang Dios magauban karon. Wa gyud oras mga higala. Salamat kay kaniyong tanan sa inyong pagpakig-uban. Ang tanan mga gustong mag-text diri, magpadala sa mga pangutana guban pa, palihog ato ang hotline number is 0917-115-7459. Okay, usbon ko na gyud oras. Ang ngalan na lamang kanimo nga akong kapamilya ug kang Jesus Christ nga metong great provider. Ako sabi niyong kapamilya og nimong ulipon sa pagwali sa mga balita
Pastor Israel Villaverde I magayon kanimo samtang ang tao mohilak nakiglalis ug makiglantugi kanang nagpasabot nga wa pa siya kakubse sa iyang paglaom. Higala, daghang salamat sa imong pagpaminaw. Kami temporaryong manamilit apan padayon sa pagdapit kanimo sa pagpaminaw sa sunod nga mga sibya. Daghang salamat. Ang Dios magabantay, magalipay ug magapanalangin kanimo mao'y among pag-ampo. Nangandoy ka ba og dugang bunga og bulak sa imong mga pananom? Paspas ang paglambo sa mga dahon ug kaligon sa mga sanga niini. Unsa pa ang imong gipaabot? Palit na sa Plus Ultra Plant Vitamin. Bitamina sa tanom nga makasigurado jud kang klaro ug adunay positibong epekto. Ayaw kalimot, basta foliar fertilizer. Piliya ang Plus Ultra Plant Vitamin. Mapalit sa pinakaduol nga tindahan sa agri-supplies sa inyong dapit. Ito na ba kamoy mga balatian sa inyong kalawasan? Sama sa thyroid problem, sakit sa baga, sakit sa kasing-kasing, dili makatulog, dili tama ang sirkulasyon sa dugo, negative bukol nga mga dugo, high blood, diabetes, infection, sakit sa ngipon, sakit sa gums, anemia o uban pang mga balatian? Ayaw ka balaka, kay adunay solusyon ni ang tanan. Alian na ang pinakabag-o o pinaka-epektibong herbal capsule alang kanimo. Ang Tyresol Herbal Capsule. Balatian malikayan, kini ang solusyon nga mahimong himsog ang atong kalawasan. Alang sa dugang mga detalye, palihog kontaka kining mga numero 0917-1157-459 o sa 0946-6881-774. Gusto pa niya, Deolat. Palit na mo. Mapalit sa musunod nga mga tindahan ug butika: Medidas Pharmacy, Custodio Convenience Store, Vigilis Bolts and Nuts, 4D and GM Enterprise sa Valencia City, Premier Drug Pharmacy, Genitulio sa Tagum City, Farm Care Pharmacy sa Banay-Banay, Advent Pharmacy sa Lupon, Davao Oriental, Veloci Store, Magadan Store, Virgie Dagoman Store sa Pagadian City, Abiho Iron Works sa Aglayan, Malaybalay City, NDC Account Office, Trendy Concept Boutique sa Panabo City, ug Evelyn Notarion Dry Goods Store sa Josefina, Zamboanga del Norte.